Alright, so bali merong L300 na Mitsubishi dito. And aayusin natin tong kanyang floater. I mean fuel gauge. Kasi ayaw gumana kahit full tank na, empty pa rin. So bali ito, i-testing muna natin yung kanyang wirings bago natin ibaba yung floater. So yan. Naka-on yan, no? Hindi siya umakit. Tignan nyo kung saan yung iilaw, ah. Dito ang ilaw dyan. Sige, nakalimutan ko yung kulay. Sige. Umilaw? Oo. Ayun. Ay, yun yung indicator niya, yellow. Tignan nyo kung akit yung gauge, ah. Ito yung indicator. Ito siguro yung Ay, makit siya. Water. Malaw siya kanina. Makyat? Oh, makyat? Makyat. Yan, nakapuli. Ay, nagpull na siya. Alisin mo. Pull. Yung kulay yellow na. Itim. Yung yellow niya yung indicator. Oh, indicator yung isa. Yung isa. Bumaba. Yung nag-footer. Tandaan mo ha, yung guide. Ay, guide dyan. Yan, bumababa na, no? Steady siya, oh. Bumababa na. Ah, bumababa na. Galing na. Ito yung floater niya. Madali lang tanggalin dito, tulad yung iba nasa taas, sa kanya nasa gilid. Lagyan lang natin ng palatandaan para hindi tayo malito sa pagbalik kasi may guide dyan. I-off nyo na, Uncle! So yan, nabaklas na natin yung kanyang floater and bubuksan natin, baka may natanggal lang na lanang dito sa loob or kung sira na yung kanyang coil. GNT, yung mga nagbibili. Oo. Kaya ko, may... Site. Ayan, oh. Kulang na nga. Balukot na, oh. Ilaw. Ayun, oh, putol, oh.
Oh, gumagalaw ano? Oh. Ayan oh. So, bali yung sira niya yung dyan sa coil ng floater. Bali, putol-putol na yon. Pwede pa naman ma-repair kaso nag-decide na yung customer natin na palitan na lang ng bago. Putol-putol no. Yan na part. Pero dito okay po. Pero ito wasak. Testing lang natin to. So, ito na yung kanyang bagong floater. I-testing lang natin bago natin isalpak. Pag full tank ganyan, ay pag empty na, ay pag hihina-hina yan. Pag ubos na, tsaka iilaw yung indicator pag ubos na. Pag puno, ganyan. Pag empty, yun, okay na to. Salpak na natin. So, ito ikakapit na natin yung bago niyang floater. Gayahin lang din natin yung guide niya nung una. Yan. Para hindi mali yung reading. So, ganito mag-troubleshoot ng ating fuel gauge. Bale, unahin muna nating i-check lagi yung wirings natin. So, once na nirekta mo, dapat may feedback lagi sa dashboard natin. Either aangat yung fuel gauge or iilaw yung indicator. If ever naman nirekta mo tapos walang feedback dun sa dashboard, kailangan mong i-check yung wirings mo magmula sa floater papaloob dun sa dashboard ng ating sasakyan. Kasi baka naputol yung linya natin dun. And kung may feedback naman na dun sa dashboard, so ang ibig sabihin lang nun ay yung floater ang sira. So papalitan lang natin. Testing natin kung aangat na siya. O hindi pa naman daw siyang crude eh. Yan. So i-on natin. Yun o, gumalaw na. Medyo matagal lang yan. Okay na yan. 1/4 daw yung tansya ng customer. Tapos pag empty na yan, iilaw yun, yung indicator yan, iilaw yun pag empty na. Dami pa pala siyang pulo. Tignan natin kung hanggang sagad. Ayan na yung pinakasagad. Hindi gumagalaw. Ayaw, yan na. So yun na yung pinakalaman ng tangke niya. Off natin dapat. Yan, okay na. Floater ang sira. Pinalitan na lang natin kasi malala na itong sa kanya. Ito, puro putol na yan kung mapapansin nyo. Dapat sana parang ganito siya, dikit-dikit na ganyan. Dito yung mga part na putol na yan, kung mapapansin nyo. Ayan.
Yan, yung gumagalaw na yan. Yan yung part na putol na. Ito okay pa dito. Pero pag dito ng part wala.